Hello po mga Pisces people and cross-watcher. Pasensya na po sa mga nahihinaan sa boses ko, pero eto na po yung gamit ko mic ng phone. And after na lang siguro pagbalik po namin kasi tiningnan ko sa mga pag nagpa-order baka hindi ko siya ma-receive. Kasi on vacation kami mga ilang few days. So, kaya na-appreciate ko po yung mga nakikinig na nagtataas pa talaga ng volume, nilalakasan pa. So, maraming salamat po sa pag-intindi. Kaya sa pagbalik ko na po siguro at sana nga mas maganda yung aking audio pagka meron na yun. Kaya pasensya po muna. Well, hingi po tayo ng message for today for Pisces and cross-watch. So, eto po, hingi po tayo ng advice, ng message from the universe. So, bunot na po tayo ng 3. Ayan po. At saka salamat po pala sa mga bagong nag-subscribe. Maraming salamat po. Nakakataba po ng puso. Oy, Emperor. Oh, 3 of Swords. Bakit kaya? And Justice card. Si Emperor. Ano kaya ito? Clarify natin. Emperor, Wheel of Fortune, Chariot, and then si Justice. Ikaw siguro to, pwede namang babae o lalaki, tong Emperor. Itong Emperor, ibig sabihin, ikaw yung parang disciplinarian, stable, palagay ko, meron kang kinakaharap na legal matter. Pwede yun. Pwedeng literal na legal matter siya. So, baka meron kayong pinag-uusapan sa korte. Pero, wala naman ditong kung tungkol sa usapang pera or what. Wala naman. So, pwede sigurong may nanakit sa'yo. Meron nagsinungaling. Pwedeng siniraan ka or ginawan ka ng kwento na nakakasira sa reputation mo or ng pamilya mo, or nasisira ang stability, ang pagiging emperor mo, nasisira siya kasi ito integrity, stability, authority, control. So nasisira yon dahil sa mga mali nilang mga pinagsasabi tungkol sa'yo. Pero eto nga, isa kang emperor, ibig sabihin na-establish mo na yung position mo. So, kahit na ano pang sabihin nila tungkol sa'yo, may nakakahiyaman or madudungisan, pero hindi nila matitibag yung pagiging emperor mo. So yan, mababago si Chariot, nandito siya, yung moving on, and then yung Wheel of Fortune. So lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon mababago na agad, malapit na. Hingi po tayo ng advice. Ano pong advice? High Priestess, Queen of Swords, the Star.
So yan, Queen of Swords, siguro minamanifest mo na mabago na lahat tong mga nangyayari sa current situation mo. And High Priestess, meron kang, since Pisces ka, mataas ang intuition mo. So lahat ng manifestation mo, ng wishes mo, magkakatotoo. At ang time, mabilis lang. Kasi andito si Chariot. So mabilis lang yan. Lilipas agad-agad. So wag kang mag-alala. Dahil yung mga nasa isip mo, yung mga minamanifest mo na matapos na sana lahat yan, kung legal matters man yan, legalities, matatapos na daw siya. So yan, hingi po tayo ng isa pang advice from the angels. Pre-shuffle na rin to. Hingi po tayo. Archangel Raquel. Be fair in all situations. Resolve your conflicts. So ayan po, siguro nagigets mo kung ano ang ibig sabihin. Higit sa lahat, ikaw po ang nakakaintindi kung ano ang gustong i-send na message nito. Maging patas lang sa lahat ng sitwasyon at harapin ang mga conflicts na ito. Siguro po kung yung mga legalities, mga ganyan, be fair. Sinasabi po siguro dito na kahit anong posisyon natin sa work, sa lipunan, hindi po nasusukat yung kung yung pagkatao natin. So yun po siguro ang ibig sabihin ni Archangel Raquel. Kaya kahit na halimbawa iba tayo mga tao, meron tayong mga levels ng kabuhayan, estado sa buhay, pero pagdating sa spiritual talaga, lahat tayo pare-pareho lang, pantay-pantay. So isa rin siguro to sa gustong iparating na message na isa pa siguro yung kahit na halimbawa siguro may nasaktan tayo ng konting word lang, may nasaktan tayo, may napaiyak tayo, siguro kahit hindi na kung hindi natin matake mag-sorry, siguro a simple gesture na may ibibigay ka na para ibig sabihin sorry, parang ganon, may nasabi ako sa'yo, siguro yung mga ganon. And sa umpisa lang mahirap na gawin kapag hindi, may mga tao rin kasing mahirap mag-sorry, pero pag nagawa na natin yun, nakakagaan ng dibdib. So siguro yun ang gusto iparating sa atin. And after all, lahat naman tayo, pagdating sa spiritual, pare-pareho lang tayo sa mata ng Diyos, diba? Kaya kung nakasakit man tayo, kahit tayo nasa mataas, tayo pa rin yung magre-reach out. And sabi nga nila, yung pagiging humble naman, ibig sabihin yan, meron kapalit na good karma. Gaan pa. Sana nga po yung taong may pinagdadaanan nito, sana po ma-resolve na in God's time. We pray. Amen. So yun po muna, hanggang sa uulit po magandang araw, and thank you po. God bless.